Hello sa lahat ng ating mga palangga dyan. Mega love shoutout. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, wag ninyong kalimutan mag-subscribe na at magkaroon tayo ng mga pagpapahayag, yung malayang pagpapahayag bilang isang mamamayang Pilipino. Ayan. So kung nakikita ninyo ang ating nasa tabi-tabi, ayan si Vice Ganda. Oh. Kung nakikita ninyo yan. So, lahat naman tayo ng mamamayang Pilipino ay meron tayong karapatang magpahayag ng ating mga saloobin. 'Di ba? Kung inyong napapansin yung mga picture diyan, nandiyan si Manny Pacquiao, si Willie Revillame, si Lito Lapid, sino ba yung isa diyan? Si Soto at saka si Bong Revilla. Yung mga yan, walang alam sa batas ang mga yan eh. Bakit ba natin iboboto ang mga yan? 'Di ba? Higit sa lahat, mga ano lang yan, mga pansariling interest lamang ang ginagawa nila. Kung mayroon man silang batas na ipapanukala, hindi yan magwawagi, hindi yan matutuloy. Kasi nga, kung pansariling interest lamang ang gagawin nila, ay malamang sa alamang kabang bayan pa rin ang hahakutin nila. 'Di ba? So sabi nga ni Vice Ganda, yung may alam sa batas ang iboboto. So sa lahat ng mga kapwa natin, mga mamamayang Pilipino, alamin natin ang background. Sabi nga ni Miriam Defensor Santiago noon, dapat sana ang mga tumatakbong senador ay merong requirements or background sa mga educational attainment na kailangan ay merong alam sa batas. Totoo naman talaga yun. 'Di ba? Sana ipapatupad na ito sa susunod na mga halalan pa or sa darating na pa halalan. Ipapatupad ito kasi nga dito natin makikita na kapag ka totoong Pilipino ka at mayroon kang malasakit sa kapwa at mayroon kang pagmamahal sa bayang Pilipinas, ay malamang gagawin mo dapat kung ano yung panukala na batas na iyong ipapatupad or iyong pinapangako sa mga tao nung halalan. Hindi kagaya ni Bangag. Oh, kung napapansin ninyo, si Bangag, anong nangyayari kay Bangag? So ngayon, mas lalong nagdurusa or naghihirap ang bansang Pilipinas at ang ating mamamayang Pilipino, karamihan sa mga kababayan natin ay walang trabaho. Kundi yung iba ay nagiging tamad na lamang sila dahil sa pagpapatuloy na pagbibigay ng ayuda ni Romualdez. So napapansin naman natin si Romualdez ay walang alam. O, anong ginagawa ni Romualdez? Bigay dito, bigay doon. Pero ang kahahantungan ng mga mamamayang Pilipino, mga palangga ay wala. Magiging lugmok pa rin tayo sa kahirapan. Hindi nga natin alam, baka mamaya kapag itong si Bangag na ito ay patuloy pa rin ang kanyang pamamahala sa bansang Pilipinas, ay mas lalo tayong magiging kahirap-hirap sa buong mundo. Hindi natin alam kung sa susunod na mga kapanahunan, tayo ay ibebenta na. Ang Pilipinas ay ibebenta na sa ibang bansa or kung sino man sa bansa na gustong bilhin ang Pilipinas. Papayag ba kayo ng ganon? Magiging alipin na naman ulit tayo ng mga dayuhan? Di ba? Kung inyong napapansin mga palangga, dapat sana iboto natin kung sino ang karapat dapat nating iboto at mahalin ng mamamayang Pilipino na kagaya ni BP Inday Sara Duterte at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang mga linya, yung kanyang mga senatorial candidates, kung napapansin ninyo, maliban na lamang doon sa isang artista, o yun, maliban na lamang doon kasi syempre baguhan. So hindi rin natin alam, hindi rin natin masabi kung ito ay manalo ni sino ba yung si Philip Salvador, 'di ba? So dapat talaga kailangan may alam sa batas ang iboboto natin mga palangga upang sa ganon tayo ay magpatuloy ang kaginhawaan ng ating bansang Pilipinas. So pinag-uusapan natin dito ay mamamayang Pilipino, no? Kailangan may alam sa batas ang ating iboboto. Huwag nating sagarin. Huwag nating sagarin yung kumbaga pairalin lang natin yung ating katahimikan. Kailangan lumaban tayo ng patas dito. So, 'di ba? Ganun yung pinaka-importante sa lahat ng mga napapansin natin or mga bagay na kung saan ay masasang-ayunan ng
mga kababayan natin na ito ang dapat at karapat dapat nating iboto sa panahon ngayon. At napapansin natin, sabi nga nila, or napansin ninyo yung ngayon si Tatay Digong nasa Hong Kong, pinagkakaguluhan na naman sila doon ng ating mga kapwa OFW na nasa Hong Kong. Hindi naman lahat, pero mas marami ang maka-Duterte. O sabi ni Inday Sara, inutusan bumili ng coke. Totoo naman talaga yan eh. Kahit anong gawin. O ngayon, may warrant of arrest daw si Tatay Digong, ganito, kisyo ganyan. Kung ano-ano na lang pinapakalat ng mga isyo upang sa ganun ay pagtakpan ang mga kasalanan ng mga kawatan sa gobyerno ng Pilipinas. Ang daming mga kumakalat na mga kawatan sa gobyerno ng Pilipinas sa magpahanggang ngayon. Kaya itong mga taong ito na ayaw paniwalaan ang ginagawa ng ating former Pangulong Duterte ay nasa sa inyo na rin yan. Kasi kung totoosin naman ay mayroong nagawa ang Pangulong Duterte sa bansang Pilipinas. 'Di ba? So ngayon ay nagsibalikan ang droga. Gustong-gusto nyo ba yung ganyang part na yan? Hindi makatarungan yun mga palangga. Kawawa ang mga kabataang Pilipino. Kung ganito man ang gagawin natin palagi. So sana wag natin kalimutan. Iboto natin ang may alam sa batas. God bless sa lahat.